I-prepare niyo ang physical Bible, notebook, at ballpen. Let us all welcome our preacher, Brother Ramel. Thank you, Jesus. Thank you, Sir Charity. Lord, thank you for your goodness sa amon natubangan. Salamat, Lord, sa kaayo. Salamat sa katuto mo. Thank you, Lord, for the faith ginatag mo. Lord, buligi kami. Tagay kami, Ginoo, sa kakugi sa pagkalagad sa imo. Dalayawon ang imong alan, Lord. Once again, Ginoo, tagay kami sa focus sa pagpangalagad sa imo. Tagay kami, Lord, sa right track, Ginoo, sa pagpasalamat sa imo. Ganinit, Ginoo, nga putang. Pinapasalamatan namon pagi sa imong alan. In Jesus' name. Thank you, Lord. Magapungko kami sa iyo. Praise the Lord. Siling sang Book of Timothy. Let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Kung sino kuno ang may ngalan sa kay Kristo Jesus, maga-depart sa ginatawag nga kalautan. Diba? So, nagligad sande kanami isang gindala ni Brother Joker, na-appreciate ko to ang ginahambal niya nga train, no? Kita ka to, siling niya, we are trained by the word, or we are trained by the word. So kung atong lang tawon, duwa lang kapursis ang ari sa kalibutan. No? Iyas ang yawa, tag iyas ang Diyos. So kamo rin ginapapili, ginataga kamo free will sa tunga. Diin kamo mapatrain. Sa iyas ang Diyos, or sa iyas ang kaway. So kanami, brethren, kabalo kamo, tagsa-tagsa kita, always kita gina-train. Subong, always kita ginatudluan. So karon, kung gina-train kamo, accept kamo sa ginatawag nga criticism. Diba? Accept kamo sa ginatawag nga, kung pagpanudlo sa inyo, palanggaan nyo ang ginatawag nga exhortations. Palanggaan nyo ang ginatawag nga exhortations, and hindi nyo pag-i-despise ang ginatawag nga rebuking sa inyo, tubangan. Always kita, brethren, ang tao nagabaton sa ginahambal mo, spec, teaches, ginatuluan kita, gabaton kita, okay na sa aton. Kung i-exhort kita, kanami, pagikayo. But, kung tagaan kita gani sa ginatawag na rebuke sa atong kagalingon, ang tao react. Why? Because, hindi kita trainable even sa aton self. Dapat, train kita nga maging sober sa tubangan sang Diyos. Maging butanan kita. Agod nga mangin, katauhan kita sang Diyos. So, kagabi, before ko tani na open bala, matuon ko tani, sus timing man yung nagtawaganay kami ni Pastor. So, ang guwa sa among istorya, sige sa gali istorya, nakabugtaw ko mga alas 11 na, natulugan ko ya. Pabugtaw ko, nakayuhom gigo dayon. Nga siling ko baw, nakabalos mangigo kay Pastor ba? Nga everyone sa muna, brethren, kung mag-istorya kami, tulugan niya kami na. Tapos, babugtaw sa kagmambansa, ano na to gani? Katilaw ko na sang una, sang time, sang sayion ko, ay giabot ko pala sang sayion kami, siya nag-aobra sang auto, ako do, lain to, may problema, gigo to nga dako. Nga, ginkaduan ko sa kagin-istorya, sin ko, Pastor, may istorya ko bala kay may problema ko nga natabo sa akong kagalingon. Sige lang sa kayo, sila niya, ano na, sila niya, isugit ba? Hambal ko tanan, explicar ko isa-isa ang akong problema sa iya. Sang natapos na akong problema, wala lang sa iya Japon. Tapos ang hambal sa akon, nyati ano na to gani? Di ko, amo na ni. So kakapon nakayuhom lang ko, siling kubaw. Katilaw mo kubalo sa akong pastor ba? So dalayaw ng Diyos. Kakape, may kinistorya sa akon nga dito ko no sa Amerika. Siling niya, ang mga young people, ang mga Sunday schooler, balalin, mga inabalang haling ka pa para sa inyo dyan, dagmay pa kamo gani. Apostolic bibe,
dagmay pa kuno prophet abot sang 18 years old, nagaguluwa sa church. Nagapalayo sa church. So, ibay ko no, mag-gathering sila, tag 30,000 nga mga youth nga nag-attend sa ginatawag nga ilang gatherings. Pero pagkatapos, wala man kuno Japon sang pagbagko. Though, ang ilang kuno tumbo-tumbo, sadya-sadya, amo lang Japon. So, karon nakahambal ko siling ko yung tsakto gining hambal ni Apostle Paul. Siling ni Apostle Paul, niya, Demas had forsaken me and loved the present world. No? Kita ka, kung aton lang tawon, ang mga tao subong niya, kita ka nagambal ang Diyos sa aton, nga siling niya, ang time ginapadali na, kay siling niya, even the very elect, madisib sa ini nga kalibutan. But silingon, kung tagaan pa kita tsansagi kag palawigon sang Diyos ang kalibutan, wala na guro sang may maluwa sa aton. Kaya nga scriptures na mo, even the very elect will deceive. So amo na nga ang tsimpo, hindi ka mo magtingala nga kadali na lang. Diba? Sa saan ulang December, dugay-dugay December naman. So kadali lang sa tsimpo. So karon, kung aton lang tawon, nagsiling si Apostle Paul, siling ni Apostle Paul, naging kwa ko sang next Sunday sa gindala ni Joe Carl nga siling niya, flee also, youthful lust, but follow righteousness. Nga abala nga ang mga pamatanon ginatuluan to flee from youthful lust. Nga kung hindi kita tudluan, ang tao nagahigugma sa ginatawag na present world. Nga ang tao, kisa, wala na nagapa-counsel sa ginatawag sa pulong sang Diyos. Kaya sa ini nga tinion, ang akon title sang akon nga topic, kay Jukar to Train, ang akon niya, focus. No? Paano kita mag-focus? Ara pa ba lang focus sa pagpangalagad sang Diyos? Ha? Brethren, kinanglan naton sa ginatawag nga focus. Kinanglan steadfast kita sa mga plan sang Diyos, steadfast kita sa patakaran sang Diyos. Kaya nga, kung madula ang imo focus, madula ang aton nga vision, madula ang aton plananawon sa tubangan sang Diyos. So, brethren, kita ka, nagambal si Apostle Paul, niya Timothy, flee also youthful lust, but follow righteousness. Why nga nagambal si Apostle Paul, nga Timothy, flee also youthful lust? Kabudlay, brethren, kung magaloy ikaw sa ginatawag nga pangkalibutanon nga gawi. So that's why siling ni Apostle Paul, siling niya, let no man niya Timothy, let no man despise thy youth. Siling niya Timothy, wala tani isang may makadespise sa imo nga pagkamatanon, but be thou an example unto the believers in word, in conversations, in charity, in faith. Amo na tani mo, siling niya, let no man despise you, but be thou example unto the believers. Sa believers lang, no. Even sa aton nga, susyudad, even sa inyo nga pamilya, maging example kamo, maging ihimplo kamo. Even sa inyo nga ginaobrahan or sa inyo eskwelahan, mga young people, be thou an example unto yours. Kung sa diin nga parte sa kalibutan, kung diin kamo, mangin example kamo sa inyo nga word, sa inyo nga conversation, sa inyo nga mga pulong, nga brethren, ginalantaw kita sang tao nga, we are living epistle. Abi nyo nagagwa lang kamo sa inyo balay, why may nagalantaw sa inyo? Ginalantaw kamo sang tao kung ano ang inyo gagawi. Di ba? Nagalakat na kamo. Kabudlay, brethren, kung nagalaga ka sa Diyos nga ang gawi mo, ara Japon sa kalibutan. Kabudlay kayo na. Nga, hambalon kita sang tao nga, kaangay kita bala sang parisiyo. Naging hambal sang Diyos, hipokrito. Gusto ka mo tawagon nina hipokrito? Di ba? Talain kayo nga maging tawag kita sang kinatawag kata sang Diyos. Tawagong kita nga, nagapakita kita nga matarong sa aton unod, but hindi kita gali matarong sa tubangan sang Diyos. Kita lang self-proclaim nga matarong kita, pero sa tubangan sang Diyos, hindi kita matarong. Di ba? Kabudlay kayo, brethren. So, paano bala ginatawag nga focus?
paano kita maging focus ang aton nga kaugalingon. Kaya kabalo kita, during sang time bala nga si Peter, kadumdum kamo si Peter, sang si Peter sang nakita iya si Christ nagalakat sa tubig, siling ni Peter, Lord, bid me to come into the water. Siling ni Christ, niya come. Paghambal kam, anong ginimo ni Peter? Pagtikang ni Peter sang yatiel, dito nagsulod ang ginatawag nga miracle sa kabuhi ni Peter. Nga siling niya, even the impossible will turn to possible. Pinsara bala, magalakat ka sa dagat? May tao bala nga magalakat? Wala, imposible na kayo. But kung imo focus ara sa Diyos, biskan imposible nga butang brethren, mangin posible sa Diyos. Tandaan nyo na, wala sang imposible kung ano ang pangayoon mo, Sister Joy. Wala sing imposible kung gaayo ka sa Diyos. Kung ang imo ginaayo, ginapokus mo imo kagalingon, ginalantaw mo ang imo track, nga ara ka sa tubangan sang Diyos, ang Diyos magasabat sa imo. But, kung malus mong imo focus, anong nagwa? Sang nalus, Peter ang iya focus sa Diyos, sarurot sa paidalong. Subside ka paidalong. Amo na, brethren, nga kung ikaw nagapuko sa Diyos, tadlunga ang imo paglantaw, tadlunga ang imo dalanon. Tikangi sang insakto nga, palanggaa ang Diyos nga naghatag sang kabuhi sa imo. Hindi mo pagpasibayan ka balo ka, brethren, kung madula ang imo focus gani, anong next? Before madula ang imo focus, madula na ang imo nga strength. Kita ka kay Samson? Then ano ang nauna na dula? Ang strength kun ang focus. Anong una na dula kay Samson? Ang strength niya kun ang iyang focus. Una, nadula ang iyang usog. Nadula ang iyang strength, gindakop sa until ginkwa ang iyang vision. Amo na, brethren, nga ang pagpangalagad sa Diyos, tinguwain nyo gid nga makapokus kamo nga kung madula gani ang inyong vision, kung madula ang inyong strength sa pagpangalagad sa Dios, halong kamo kay ang subside ara dira. Dira nagapaidalom ang kaperdihan sa aton tunga. So chikon tagay kun ano ang aton nga pagpanglakaton. Chikon ta kun ano ang aton nga ginalantaw, ginausoy nga dalanon subong. Kay nga siling ni Joe Carl, we are trained by the word or trained by the world. Duwa lang mo, usog. Mapatrain ka bala sa Diyos? Or trinon ka sa kalibutan? So pasalamat kita subong na despite sang tinion, despite sang malain nga kalibutan nga nagalapot subong sa aton, but ang gugbata sa Diyos nagapadayon. Patakpakan ta na ang Diyos ini nga tinion. Praise the Lord. So, brethren, let's open sang aton nga Bible. Titus chapter 2, verse 6 to 15. Tagayin nyo lang ko, 10 minutes to 15 minutes. Okay naman na. No? Titus chapter 2, verse 6. Are, siling niya. Young men, likewise, exhort to be sober-minded. In all things, shewing thyself a pattern of good works, in doctrine, showing uncorruptness, gravity, and sincerity, sound speech, maayong nga mga pinumulong, and that cannot be condemned, that he that is of the contrary part may be ashamed, having no evil thing to say of you, exhort servants to be obedient unto their own masters, and to please them well in all things, not answering again. Siling niya sa 10, not for learning, but shewing all that they may be adorned the doctrine of God, our Savior, in all things. For the grace of God that bringeth salvations hath offered to all men. Teaching us, one of the graces ng Diyos, ginatawag na sa nga teaching grace, no? Teaching us that denying ungodliness
and worldly lust. We should live soberly, righteously, and godly in this present world. Looking for that blessed hope. Magsiling ikaw looking for that blessed hope. Nakapokus ikaw sa ginatawag nga palaabuto naton. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of great God and our Savior, Jesus Christ. Butsilingon, even now, gapokus kita until sa pag-abot sang Diyos. Amo na dapat naton tagaan niya sang importansya sa aton kaugalingon. Nga ang all things niya, pass away ni. Ang tanan niya butang madula ni, but kung nakapokus ikaw sa Diyos, brethren, pasalamat ikaw. Kaya nga, ang Diyos siya nagahatag sang pag-opening sang imo mind. A good nga makita mo kung ano ang kinatawag nga great and appearing of a great God and our Savior, Jesus Christ. Chapter 14. Who gave Himself for us that He might redeem us from all iniquity and purify unto Himself a peculiar people, zealous of good works. Last verse. These things speak and exhort and rebuke with all authority. Let no man despise you. So that's why, brethren, nakambal ako nga sila niya, wala dapat sang tawo nga despise sa aton. Wala sang tawo nga pakahuya sa aton. Why? Bangod, nagalakat kita, nagapatudlo kita sa pulong sang Diyos. Dapat kita nga mga katawan, trinabul kita sa pulong sang Diyos. Wala kita nagapabaya dapat sa pag-alagad daton sa pulong sang Diyos. Kung ibalik tayo na brethren sa chapter 6, siling sang chapter 6, siling niya, young men, mga pamatanon, likewise, exhort to be sober-minded. Ginatagaan kita sa ginatawag nga exhortation nga maging matarong kita nga mga katawhan. Exhort to be sober-minded, brethren. Sa sini nga lakat sa kalibutan, sildam ka lang kakita sa mga pamatanon nga nagalakat gid sa tubang sang Diyos. Matarong nga nagalakat sa tubangan sang Diyos. Sila, young man, likewise exhort to be sober-minded. Ano magambal brethren sa ginatawag nga sober? Magsiling ikaw ginatawag nga sober, niya it means more than just abstaining from alcohol, it refers to a state of mental clarity, self-control, spiritual vigilance, and sound judgment. Silingon, nagalakat ikaw sang matarong sa pagpangalagad mo sa Diyos. So isa-ina kabutang, isa-ina kabagay, na kung nagalakat ikaw sa pagpangalagad sa Diyos, dapat manginbutanan ikaw. Nagalakat ikaw sang matarong sa tubangan sa Diyos. Brethren, kabudlay kung may ginatawag na double-minded ka? Nagabaka ka bala? Amo na nga siling sa Diyos, kung siling niya, kung para sa inyo, si Baal Diyos, simbahan nyo. Kung para sa ako ang Diyos, ako ang inyo simbahan. Brethren, kabudlay nagalakat kita, nga nagabaka kita. Nga nagaserve kita sa Diyos, kag nagaserve kita sa mamon. Ano ang mamon? Silingon, riches ang ining kalibutan. Kita tanan nagahandom manggid nga magkayuhan. 'Di ba? Pero wala kita yung nagaandom sa ginatawag nga sobra-sobra. Ang ginapangita ta ang insakto lang nga nagakatabo sa aton. No? Kita ka sa ginahambal sang pulong sang Dios that seek ye first the kingdom of God. Anong yada ginapangayo? Importante hindi lang ka magutuman. May balay ka lang nga tulugan. May atop ka lang nga pasilungan. Na kung ano bilang imo kinanglanon, may igawi ka lang. Amo man lang na ang aton, way mangkita kita pangita sang sobra-sobra. Siling sa chapter 7, siling niya, in all things, showing thyself a pattern of good works. Siling niya, in all things, mangin example kita sa ginatawag nga good works. Nga, kadamo iya sang tawo nga nagalantaw sa aton. Kadamo sang tawo nga naga-look up sa aton, brethren. Amo na nga ang pag-share sang pulong sang gospel, pag-share sang gospel sa aton. Brethren, kung nag-show ikaw nga you are a pattern of good works, sometimes hindi mo na paghihambal ang gospel. Ang tao na lang na iya mapalapit kag makadto sa imo. Nga kang kanami ni sila nga mga tao. Ano ang ari sini sa ila? Di ba? Kisa ang tao maghambal nila nga, Noy, ano na dag sa inyo? Paupda ko bala?
Kaya do kanami na iya sang inyong ginahimbuhat taw. Nga, ginapakita mo nga, maayo ka. Ginapakita mo nga, Christ-like ka. Ginapakita mo nga ang Diyos ara sa kabuhi mo. So, muna sila niya, in all things, showing thyself a pattern of good works, sila niya, in doctrine, showing uncorruptness. Magsiling ikaw, brother, sang uncorruptness, sila niya, a state of moral purity, integrity, and being attainted by sin, decay, or falsehood. But silingon, siling niya, pure ikaw sa tubangan sang Diyos. Wala bala sang mga pagdinaya sa imo. But silingon kung ang insakto ang ginalakat mo, nagalakat ikaw sa insakto. But silingon wala ikaw nagabaka nga kung Domingo, praise the Lord, pagwa na sa pangkalibutanon, lain na ang nagagawa nga pulong si mo baba. So kinanglan, indoctrine sa pagpanudlo, ginapakita tagid siya nga uncorruptness. Ginapakita tagid siya nga matarong kita sa pulong sang Dios. Brethren, kadamo brethren nga sins lang sila kung Domingo mo. 'Di ba? Pero kung sa time na nga lain nga inadlaw, ang integrity tabla sa pagpangalagad sa Dios ara Japon. Amo na sa brethren ang dapat naton nga pukusan. Nga kung nagapukus kita sa pagpangalagad, tatlungon ta na lang. Hindi ta na pagtagaan sansa kisa ang kaaway nga among magadala sang problema sa kabuhi ta. So karon sila niya, in doctrine showing uncorruptness, sila niya gravity and sincerity. Maghambal ikaw sang gravity, brethren, it primarily refers sa ginatawag nga dignity, seriousness, and reverence in character, open expected of leaders, parents, and in teaching. Kita ka? Magsiling ikaw, reverence, nagahatag ikaw balasang, nagarespitar ikaw, nagasaludar ikaw, reverence in character. Butsilingon, halangdon ikaw, and open expected of leaders, parents, and in teaching. Butsilingon, pirti ang imo nga paghatag sang ginatawag nga adorar sa mga leaders mo, sa mga ginikanan mo, kag sa nagatudlo sa imo. Dapat may ara ikaw ginatawag nga gravity. Once nga nagapangalagad ka sa Dios, dapat ari ni sa aton. Masapuan kita nga nagalakat sang matarong sa tubangan sang Dios. Kabudlay brethren. Kabudlay sa ginatawag nga mga lagad ikaw sa Dios. Nga tuod nagabaka ikaw. Duwa ang imo ginatikangan. Nga kung ari ka dito sa church, kanami man sa aton. Pero kung dito naman kita sa buha, updan naman ang kalibutan. So ano nagalakat kita sa ginatawag nga double standards. So ang ginapangita iya sang Dios, ang tawo nga mag-aalagad sa iya, ang tawo nga nagapokus sa iya. So karon kung nadula ang imo nga focus, surely ang ginatawag nga pag-subside sa kabuhi mo, madula man. But silingon, nagaamat-amat ina brethren nga nagadula ang aton nga strength. Kung maamat-amat dula ang strength, mabuhinan, gamat-amat, ang imo pagpanglakaton sa Dios, nagaamat-amat man palayo. Hindi ikaw magsiling nga kung Domingo, naga-worship ka, kanami sa presensya sang Dios nga masapuan mo, but pagtalikod na sang Lunes, Martes hasta Sabado, dira ka naman nagahimo sang gawi nga hindi amo. So ay, anong gwa? Ginainto mo lang ang imo kaugalingon. Hindi ka magpaabot nga pag-abot sang Dios, madala ikaw. Pate ka mo sina? No, why double standards ka mo? Duwa ang imo ginasabihan. Duwa ang imo nga ginaalagad. Kalibutan, kag Diyos. So okay lang na? Hindi kita pwede mo na nga kung alagaron ta ang Diyos sini, alagaron ta na lang. Kung alagaron mo yan ang pagkalibutan, dito kay siling niya, in doctrine showing uncorruptness, gravity, and sincerity. Siling niya, sincerity is the quality of having a pure, undivided heart. Magsiling ikaw undivided heart, naga-refers man na Japon, brethren, sa ginatawag nga focus. Nakapokus kasi Jud, wala ka balaga, wala ka gaduwa-duwa, wala sang ginatawag nga
anong imo nga heart but silingon isa lang gid ang imo nga tagaan sang free from hypocrisy, deceit or pretense. But silingon siling niya undivided heart but silingon hindi ka bala nang galatay sa alambre. Anong magsiling ka sa latay sa alambre? Amo ka na nga, hindi ka magpawala, hindi ka man magpatuo. Kundi, dapat, ang imo nga pala nanawon, nakabase lang gid sa Diyos. Ara lang gid kay Kristo. Chapter 8. Sinya, dapat, sound speech that cannot be condemned. Ano magambal sa ginatawag nga sound speech, brethren? Siling niya, sound speech that cannot be condemned, that he that is of the contrary part may be ashamed, he being no evil thing to say of you. Kita ka? Kabudlay, brethren, amo na siling ko, nga nagalakat kita, may mga tao nga nagalantaw sa aton. Kabudlay nga nagalakat ikaw, may mga tao nga nagahambal sang malain, bangod si imo. Siling niya, he being sound speech, siling niya, it refers to wholesome, accurate, and blameless communications that aligns with biblical truth, designed to edify listeners and withstand criticisms. Subot silingon, maghambal ikaw sang sanswits, maayo ba lang nga pulong nga nagagwa si mo baba? Kung ikaw isa ka Kristohanon, dapat ang nagagwa sa imo nga pulong pirme, biblical words. Sister Princess, di ba? Kabudlay nga kung ara ikaw ara ikaw nagalagad sa Dios, ang nagagawa sa imo baba, pamuyayaw. Di ba? No? Pamuyayaw. Hindi. Kay kakabalo ka mo. Kabudlay, brethren. Sili niya, that cannot be, dapat hindi ikaw maginatawag nga kondemnasyon, na kondemnahon kay isig mo katawo. Mga gambal nga, di ba Diyos nun ni sila? Di ba matarong ni sila? Pero nga ano ning naguluwa sila mga baba man? So, ano ang nagagawa da? Ano ang ginapakawian mo sa imo kagalingon? Ikaw? Hindi. Ano ang ginapakawian mo? Ang Diyos nga ginaalagad mo. Dira ikaw ginalantaw sang tawo. Kita kasi na? Kung ano ang gawi mo, hindi ka tayo mahuyan. Ang Diyos nga ginaalagad mo, among kakahuyan sang imo nga ginahimo. Sila niya, that he that is of the contrary part may be ashamed. Nga, kung tarong yang imo mga pulong, even may mga tao nga makakita, kaya brethren sang ginatawag na communications, kisa ang kakahuyan pa sila sa imo mo. Paras bala, may ara ko, hindi man isa gani Kristohanon, may kaupod yung sobra, nga hambalon, luluugid na saya pahambalon niya. Pag daw, hindi sa balaya nga sila nga daw, kaarugante, kapalaaway, ito kabuot kit siya ya. Karon, may driver to nga daw na akig sa iya kay gintagaan niya sang analysis nga nubo. Ang driver ka pangakig mo, kaya niya ako nutubo taas, daw mga away na kitang driver, nagkuha na sang ispading. Pero ginatubang nilang niya istorya lang sa sang ispading na yung matubangan, istorya ka lang niya Japon sang lolo. Pero ako manira na katuya sa ano, kuha lang sa Japon, tambal man ang ispading. Ya, grabe man siya, bilib ang kumo. Nadula ang ako yung nakaakig sa iya. Kaya nakita yan, ang may ispading ko nga nagapalapit sa iya. Pero maghambal sa kaluluo, Japon. No? Dapat amo sila, siningko po, dapat amo kami sinigaliw. Hindi, pinsara bala. May binangon na imo kontra. Akig-akig na sa imo. Driver pa, wala ka kabalo kung ano to yung ano. Kung ihampa ka na lang itong gulpe. But, sa iya kasimple lang yung Japon, maghambal, ginatubag, iya huwag sa iya nga gano. So makita ba lang ang pagka-pure sa iyaya? Wala lang yan Japon. Gambal man ang ispading niya. Believe man ko totoo sa inyo, analyzer mo. Siling niya, amo na yung ako nga pamirsa nga pagpangisog. Nadula ang ako nga kaakig. Nagbalhin pa sa ginatawag nga yuhom. Siling niya, that he that is of the contrary part may be ashamed. But silingon, kung sino ang imo nga tubang, mahuyan pa sa imo kon you are a sound speech, maayo ikaw maghambal.
Muian sila kasi niya, hibing no evil thing to see of you. Wala sila blasang maihambal sa imo nga malain. Kabudlay, brethren. Kabudlay nga nagaalagad kita sa Dios. Duwa ang aton ginaalagdan. No? Inang hindi ka bala, hindi ka Diyos gid ang imo nga ginaalagad. Buot silingon, may ara ikaw pa ang imo bala nga imo nga sa imo life, hindi ikaw nga nagasiling nga wholeheartedly gid nga ginahatag mo sa Dios. Kaya kung makaupod mo ang mga sins, di sins ka man si. Pero kung makaupod mo na sa guwaang mga ends, di ends ka man eh. Buot silingon, hindi gid ikaw ya, Diyos nun nga tawo. Buot silingon, kung diin to sila, dito ka man. Kung sinong kaupod mo, amo ka lang na eh. Amo na ang tao, brethren. So dapat kita, amo na, ginatadlungan, ginahambal kita sang pulong sang Diyos. Siya young man, siya likewise, exhort to be sober-minded. Siya dapat, kung ara ikaw sa pulong, kung ara ikaw sa Diyos, dapat lakat ikaw nga matarong godliness. Sila niya, chapter 9. Yeah, exhort servants, exhort servants to be obedient unto their own masters, and to please them well in all things, not answering again. So siling niya, servants, exhort your servants to be obedient unto their own masters. Kinanglan, brethren, pasubject kita sa ginatawag nga pagtudlo sang mga aton nga mga leaders. Observant kita, dapat trainable kita. Siya, exhort servants to be obedient. Mangin obedience kita sa mga kung sinong mga leader ta. Hindi kita nga magasiling nga daw naging wala kita bala hatag sang ginatawag nga respect sa aton nga mga leaders. Kung ano ang ila ginahambal, dapat obedience kita. Dapat tadlong kita kag nagalakat kita according gid sa pulong sang Dios. Siya sa chapter 10. Siya not purloining, but showing all good fidelity. Ari gid ninyo. Sila niya, not purloining, but showing all good fidelity, that they may adorn the doctrine of God, our Savior in all things. Magsiling, brethren, sang purloining, anong butsilingon? Inabalang butsilingon, entrusted ikaw, inang hindi ka bala nagapanguha, nagapangauti. Siling niya, magsiling purloining, sinya it means to steal, or usually implying a breach of trust where someone secretly misappropriates property entrusted to them. Butsilingon, masaligan ikaw, biskan sa diin ikaw ibutang. Sinya, hindi ikaw nga ginatawag nga, kung tagaan ka gani isang butang nga, i-entrust mo ang butang, madulaan, hindi ka masaligan, budlay ina, brethren. Sinya dapat, not purloining, but showing all good fidelity. Magsiling ikaw sa ginatawag nga fidelity, brethren. Siling niya, it is unwavering faithfulness. Magsiling unwavering, butsilingon, focus ka. Hindi ka nagawib, hindi ka bala kaangay sang balod nga tus and pro, nga nagalakat lang sang hindi amo. Butsilingon sinaya, you are nakapokus ikaw sa ginatawag nga faithfulness. Siling niya, not purloining but showing all good fidelity, that may be adorned the doctrine of God, our Savior, in all things. Chapter 11. Sinya, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. So sila niya sa chapter 12. Teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live right. We should live soberly, righteously, and godly in this present world. So, ari brethren, ginatudluan kita sa pag-deny sa ginatawag na ungodliness and worldly lust, and we should live soberly, matarong, righteously, and godly in this present world. Maski ano man subong ang lakat sang kalibutan, maski ano man sila, supposed to be, brethren, dapat
ang aton niya pagpangalagad sa Dios, magalapit ang aton niya nga komunikasyon sa Dios. Dapat tagaan tagid sang bahin ang Dios sa kabuhi ta. Kay nga ang Bible nagatudlo sa aton nga we should deny sang ungodliness. Ang pagkadi Dios nun, dapat i-deny ta na sa aton nga kabuhi. Dapat lakat kita according niya kung ano ang will sang Dios sa kabuhi ta. Lakat kita kag palayo kita sang worldly lust. Ano ba ang ara sa kalibutan? Tanan niya nga kalipayan ara sa kalibutan. So muna ang pakipag-abyan sa kalibutan is enmity against God. Kawayo na iya sa Dios. So ginatudloan kita sang Bible. So karon kung ang ari nga pagtudlo ni sa, bahin ni sa sang ginatawag brethren nga training sa aton. Kabudlay brethren mag-train kung hindi mo matrain ang imo kaugalingon. Kay nga biska nano kahambal sa imo, biska nano katudlo sa imo, why mo na yung ginapamatian? Kabati ikaw pero you hear but you don't listen. Kabati ikaw sang mga advice. Kabati ikaw sang mga nurturing sa imo kabuhi. Kabati ikaw sang ginatawag nga exhortation. Kabati man ikaw sang ginatawag nga rebuke. Kay kung hindi man ikaw pag i-rebuke, kung hindi ikaw sa lawayon. Diba? Hindi ka man pag-akigan kung hindi ikaw alakigan. So kita ka, God's love, may scriptures na nga, He love it to whom He chisinit. Palangga sang Diyos kung sino iya ginadisiplina. Amo na adlaw-adlaw, every Sunday, ari kita di, nga, palangga kita sang Diyos, ginadisiplina kita, ginatudluan kita, to denying ungodliness. Sa pagpalayo, sa ginatawag nga pagka-Diyos nun, and we should live soberly, pangabuhi kita sa ginatawag nga pagmatarong, righteously, ungodly in this present world, sa ini nga present world nga ang ini nga kalibutan brethren, ang ining present world, kadamo na ya sang mga nagkalaapektuhan sini. Kadamo na ya nagpalalayo sini. Kadamo sang mga naghalalin sang ini nga pagtulunan, bangod lang sa ginatawag nga present world. Sang ining kalibutanon nga kinalipay. Ipinsara bala, it is enmity against God. Kawayon sa Diyos ang pakipag-abyan mo sa kalibutan. It is enmity against God. Kawayon na sa Diyos, but ang tao, amo ta iya ang iya ginapili nga kakadulang iya puko sa Diyos. Dapat nakapukus kita until nga ang Diyos magkakari sa nga kalibutan, ang aton nga pukus ara sa iya. Kapudlay, brethren, kung madula na ang imo nga kusog sa pagpangalagad sang Diyos. Kapudlay nga, hindi ka na bala siling nga nagalakat sang ginatawag nga soberly matarong. That's why ang pulong sang Diyos nagatudlo sa aton nga we should deny sang ginatawag nga ungodliness and worldly lust. Dapat pangabuhi kita sang ginatawag nga matarong sa tubangan sang Diyos. Lakat kita according kung ano ang ginahambal sang pulong sang Diyos. Kapudlay brethren, kon kontrahon mo ang pulong sang Diyos nga you kick against the prick. Nagasipa ikaw sa tunok. Kapudlay kontrahon mo ang pulong sang Diyos sa kabuhi mo. Amo na brethren, biskan ano ang matabo sa kalibutan, hindi ikaw mag-worry, hindi ka magsala kung ano, basta kaupod mo ang Diyos sa kabuhi mo. Dako na iya nga pagdaog sa aton. Kaupod mo lang ang Diyos, bahala na ano matabo. Nga, hindi kita ya pagpabayaan sa Diyos. Kita ka? Silingginan ni Sister Joyce. Sister Joy, pirti ayo iya sa Diyos. Sister Joyce, kayo nag-ayo ka sa Diyos, kag ginibi mo, ginpakahuyan ka sang Diyos. Wala, ginsabat ka sang Diyos. So dapat may heart kita nga amo sina. Amo man lang nang ginalantaw sang Diyos kung ano ang kadadalman sang imo heart sa pagpangita sa iya. Hindi ka pa niya pagpakahuyan. Nga kung maghambal ka bala, seryoso ka sa imo ginahambal, matarong ikaw sa tubangan sang Diyos, ang Diyos magapamati sa imo. Iska na ano pa nga problema nga nagalapot sa imo, ano pa nga mga butang ang ara sa imo, kung tarong ang imo nga ginaayo sa Diyos, nakita sang Diyos ang imo heart. Nakita sang Diyos kung anong imo ginaayo. So kinanglan, sinya, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Amo na brethren, pasalamat kita nga ari kita sa present world, pero nagalakat kita ya sang ginatawag nga soberly. Nagalakat kita sang righteously, and godly. So ano imo unta? Dugangan ta na nga magtubo pagit ang aton nga pagtuo sa Dios.
dugangan ta, hindi ta pagtingwaan nga subside ang aton nga focus sa Diyos. Kung nakapokus ikaw sa Diyos, tingwaay nga magtarong ang imo pagpanulukan. Hindi pagtagait sa nga mag-side, mag-die down ang imo nga pagpangalagad. So chapter 13. Sino niya? Are, looking for that blessed hope and the glorious appearing of great God and our Savior Jesus Christ. Magsiling ikaw na looking for that blessed hope, nakapokus ikaw sa palaabuton nga si Kristo magakari. Amo na daya dapat ang imo nga pukusan. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of great God and Savior. Arayap, it is finished na na. Kung mag-abot ang Diyos sa kabuhi ta, kag nagapokus kita, why problema? Kaya nga kaupod ta ang Diyos. Silingon, kung ano ang aton nga ginabantayan, subong, kung ano ang aton nga ginatagaan sang puko, subong, siling niya, where your time is, siling niya, there your focus may be also. Diba? Kung sa diin, subong ang imo tsimpo, tira na nakabasing imo focus. Ano ba lang imo tsimpo, sa subong nga tsimpo, ano ba lang ginatagaan mo focus, aw? Ha? Ano gid ba lang ginatagaan ta focus? Ang palaabuton nga si Christ magakarig, amo ginagitagaan ta focus. No, hindi kita mga hipokrito sa aton ko galingon. Dapat kung maghahatag ikaw sang focus sa Dios, tagaan ta gid siya sang dungog sang pagka-Dios ya. Tagaan ta gid siya sang ginatawag nga reverence sa pagka-Dios ya. Tagaan ta sang dako gid nga pag itulupangod nga sila niya, looking for the blessed hope and the glorious appearing of great God and our Savior, Jesus Christ. Dira tayo maghahatag sang focus. Kaya nga, ginhambal na sang Biblia. So, rin amoy na, kung ano ang ginatudlo sang mga ari diri, dapat tagaan tagid sang ipagtulupangod. Tagaan tagid bala sang dako nga ribirin sa atong kagalingon kung ano ang Diyos sa kabuhi ta. Kasi linya sa chapter 14, areo, niya who give himself for us, hinahatag yang iya kaugalingon sa aton, that he might redeem us from all iniquity. Kita ka? Biskan ano ka itom sang imo sala, they are white like as snow. Siya and from all iniquity and purify unto himself a peculiar people, a zealous of good work. Maghambal ikaw, brethren, sang silos, nagadala ina Japon sang ginatawag na focus. Kaya kung imo lang tawon magsiling ikaw silos, sinya seal can be defined as focus desires and characterized by passions and commitment. So, brethren, maghambal ikaw nga seals of good works, singaw, nakapokus ikaw kung ano ang work na ginapaobra sang Diyos sa imo. Dapat, ano ba lang ang ginapaobra sang Diyos sa ato now? Ano ang command sang Diyos sa aton? Ano ang command? Preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved. Nakapokus bala kita da? Pasalamat ka tagani kagapon, at least, miskan pa paano, may isa kakalagyan nga nabautismuhan sa ngalan sang Diyos. Palakpakan ta ang Diyos sa kabuhita. No? Butsilingon, ang Diyos nagahatag ya Japon sang kabuhi sa ini nga church. Mabiskan pa paano, may mga kalagyan nga madala Japon. So, rin, nakita ta na isa na ka-wake up call sa aton, tinguwaan ta nga may madala pagin kita. No? Biskan every week, may madala lang kita nga isa. No, kita tanan, may isa lang nga madala. Isa na nakadako nga kadalagan sa aton kabuhi. Niya will give himself that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. Butsilingon, nakapokus kita sa work kung anong ginapa-work sang Diyos sa aton. Diba? Last verse. Chapter 15. Silingaryo. Nya, these things speak and exhort and rebuke with all authority. Let no man despise you. So, brethren, siling sang Biblia, these things speak, ihambal.
Kung ano ang ginapahambal sang Diyos sa imo, ihambal with all authority. Exhort with all authority. And rebuke with all authority. Kung ano, brethren, kung nakita tang atong mga utod, brethren, nagalakat na nga hindi amo sa pagpangalagad sa Diyos, rebuke with all authority. Nga, let no man despise you. Silingon, brethren, we are family. Diba? Kita ka kung ang imo utod gani sa imo pamilya, makasala, ginahambalan mo. So kita pamilya, kita sa murdan pa kita sa pamilya sa unod. Kaya nga, pamilya kita ya sang Diyos. So dapat, everyone, magabantayanay kita isa kag isa. Kung nakita tayo ang aton nga utod, nga may ginahimo nga hindi amo, speak freely to him. Kadto isa kag hambali. Kag kung hindi sa mamati, tawag sang isa ka upod mo, kag hambali sa kung hindi mamati, dala sa church. Ihambal. Kaya nga, brethren, isa ina kabutang nga ginatudlo sang Dios ang ginatawag nga pagtabdanay naton sa isa kag isa. Dapat kita tanan magapinalanggaanay. Dapat kita tanan magabinuligay. 'Di ba? Siling niya, kung anong obra sang isa, obra sang tanan. So dapat, brethren, tagaan naton sa ginatawag nga focus ang pagpangalagad sa Dios. Lantawon ta kung ano ang nagalakat sa subong nga tion, sa subong nga tsimpo, in this present world, nga dapat ang aton nga focus ara sa tubangan sang Dios. So this time, praise the Lord.